Get ready to interact with people in the know in today's edition of Church Alive. Narito na naman po tayo sa Church Alive ng Family Rosary Crusade. At katulad ng sinabi ko noong nakaraang linggo, muli nating makakasama ang Kura Paroko ng Santa Ursula Parish sa Binangonan, Rizal, Father Sandy N. Haines. At pag-uusapan natin sa araw na ito ang isang magandang aspeto ng buhay parokya, yung gampanin ni Maria, yung pagiging huwaran ni Maria. At alam natin na si Maria, nagsimula siya na bumuo ng isang pamayanan. Isang pamayanan kasama si Jose at si Jesus sa Nazaret. At siguro malaki ang maitutulong ng kanyang itinurong ito at ginawa upang tayo ay makabuo ng isang mas maganda at mas mabuting parokya sa gitna natin. Father Sandy, again, welcome. Pangalawang beses na. Salamat, Father Joel. Maganda yung simbahan kasi. Hindi dahil sa'yo, hindi. Sven, marami kasi yung nag-iisip paano mo maipapasok yung role ni Mary, no, sa buhay parokya? Para kasi these are two distinct things, no? To talk about the parish and Mary. No? Well, ang konteksto ko, itong parokya ng Santa Ursula. Bagamat ang aming mahal na patron ay si Santa Ursula, masasabi ko itong parokyan to ay napaka-Marian. Dahil kagaya siguro rin naman ng maraming mga parokya sa Pilipinas. Talaga ang debosyon dito sa Mahal na Birhen ay napakalalim. Merong grupo dito ng Guadalupe. Ayan. So, 12 araw ng kada buwan, may kanya-kanya silang dasal at misa. Meron dito kasing kalbaryo. At ang isang imahen na naandun sa taas ng bundok ay ang Mahal na Birhen ng bundok ng Kalbaryo. So, ganun din yun. Meron din silang gawain na ginagawa rin sa taas ng bundok, pananalangin ng rosaryo para kay Maria. Dito, sa Binangonan, meron kaming grupo na ang tawag ay Congregación de Maria. Sila yung mga may-ari naman ng mga imahen ng halos lahat ng titulo ni Maria. Kaya kapag nagpipiesta dito ng Immaculada Concepcion, ay mga 50 imahen ang pinoprosesyon. Yan. So marami at malalim. No? Every first Saturday, merong dawn procession bilang parangal sa isang titulo ng Mahal na Birheng Maria. So this is really a very Marian parish. Kaya even if ang aming patron, si Santa Ursula, ay napakalaking puwang sa puso ng mga mananampalataya pa rin si Maria. So, dito sa mga debosyon na ito, nakikita yung gampanin ng Mahal na Birheng Maria sa paglago ng parokya. Napakalaki ng sinasabi talaga. So, people really, ano tawag ito? But do you see it only as parang, kasi minsan iisipin natin, is it only devotional? Kaya ako, ang aking challenge palagi is not to ay hindi lamang tignan si Maria, no, bilang isang objeto ng debosyon, kundi talagang ehemplo, napaparisan. So hindi mo lamang siya tinitignan dahil ikay nagagalak at natutuwa sa kanyang kabanalan, kabutihan, kadalisayan, kung hindi titignan mo siya bilang ehemplo. Kaya sa mga pagninilay na binibigay ko dito sa kanila palagi, yun ang hamon na binibigay. No? Hindi lamang tayo magpapakapal ng kalyo sa tuhod, sa pagdadasal, kinakailangan lumalakad at ginagawa kung ano yung debosyon na yun sa Mahal na Birhen. Father Sandy, what do you think yung katangian, special na katangian ni Maria para makatulong sa isang tao upang maging bahagi siya ng pagbubuo ng parokya? Siguro yung nangyari noong pagbati ng anghel kay Maria. No? Well, galing din naman kasi ako sa parokya ng Immaculate Heart of Mary. At nagawa ko tong isang pagninilay na ito yung ang kadalisayan ng puso ni Maria ang nagpaging marapat sa kanya
kung bakit siya nakapagbigay kagad ng pag-oo, Mm. no, doon sa plano ng Diyos para sa tao. I think that is a very distinct quality na nasa ating mahal na birhen, nasa ating mahal na ina, kaya siya naka-oo dahil doon sa kalidad na iyon. Kaya kung tinatanong mo ko, anong makatutulong, no, sa pagbuo ng parokya? Sa akin, iyon yung talagang pagsumikapan mo na gawing dalisay talaga yung puso. No, try not to expose yourself sa anumang bagay na magkukorap sa isip mo, sa puso mo. Talagang hindi mo kinakailangang hipuin ng apoy para malaman mo ito'y mainit no? So kung alam mo na merong bagay na talagang makakakorap, papadumi sa isip at puso mo, talagang sa simula pa lamang, iiwasan mo na. Hindi mo sasabing, susubukan ko lang. Hindi. So talagang i-sustain mo yung ganong kadalisayan. No? At tingin ko, kapag na-sustain mo yung ganong kadalisayan ng puso, yun ang mas makakatulong dahil kagaya ni Maria, madadala mo ang sarili mo na umoo kung ano yung gusto ng Diyos. So ano ba ang gusto ng Diyos para sa isang parokya, di ba? Ano ba ang gusto ng Diyos para sa ating simbahan? Ano ba ang gusto ng Diyos? So pag nakuha mo yung ganong disposisyon ni Maria, magagawa natin kung ano yung gusto ng Diyos para sa parokyang ito. So the challenge also for the people to be ready to give, no? Yes. Kahit na minsan may mga pagdududa, maganda rin na ma-purify din yung mga intentions, Yes. no? Oo. And to really say yes with all sincerity. Yes. No? Oo. And what will enable one to say yes? No? What will help that person to say yes? Yun. Diba? Dapat meron kang kalidad ng puso na nagagawa na kagaya ng kay Maria para magawa mo yung pag-oo na iyon. Ngayong mga panahong ito, medyo critical, no? Ang sabi natin situation ng simbahan, no? Kabi-kabila yung mga kung ano-ano sinasabi laban sa simbahan. Minsan laban din sa ating pamumuhay na it brings us down, no? What do you think would be of help, no, para for us to be up, no, sa ganitong sitwasyon, no? Considering kasi si Mary din was into a lot of difficulties before when simula yung pagkabata ni Jesus hanggang sa ilalim ng krus, no? Sa akin, ano pa rin, Marian pa rin yung orientation, ano? Siguro dahil nga itong mga time na ito, as what you have said, this is not really very easy, no, to become a member of our church. Dahil sa mga batikos, pamumula na natatanggap natin, lalo sa ating pamunuan. No? Sa akin, sa halip na sagutin, no? Sa halip na mag-isip ng dahilan para ma-excuse natin ang ating sarili kung tayo man ay may pagkakamali, baka kagaya ni Maria, no? We spend yung time din, no, for introspection, no? Yung bang, Mary kept everything in her heart, no? Kept all those things in her heart. Siguro makakatulong din yun, no? na we will not be defensive, no? But this should lead us to really make this yung sincere introspection. We will sincerely look into ourselves and see, no, ano nga ba yung ating culpability, halimbawa sa mga nangyayari na mga ito, para makita rin natin kung meron tayong kinakailangan na talagang pagtatama na maisakatuparan, di ba? Meron tayong mga pagwawasto na kinakailangan pa nating maisaisip, maisapuso. No? So yung ganung pananahimik ni Maria, di ba, na itinago ang lahat sa kanyang puso, pari din makatulong talaga sa atin para magkaroon tayo ng examination din ng ating konsensya, kung ano yung dapat nating akuin ng mga pagkakamali at madala ang sarili sa tamang pagkilos. Father Sandy, one final message to our viewers, siguro sa konteksto ng ating mga pinag-uusapan ukol sa parokya, kaisa ni Maria. So, tayo po ay mga anak ng ating mahal na Birhen.
So tayo bilang mga Pilipino ay talagang mayroong malinaw na pagkiling sa ating mahal na Birhen. So ang hinihingi ko siguro, partikular dito sa mga mananampalataya dito sa Binangonan, magamit yung pananampalataya, debosyon na ito sa ating mahal na ina sa ikalalago natin sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. After all, yun naman talaga ang nais niya. Yun ang nais ng mahal na Birhen, na tayo'y makapunta sa kanyang anak. Sa kasalan sa Kana, yun ang kanyang sinabi, pakinggan niyo siya, sundin niyo siya kung ano yung kanyang gagawin. So tayo ng mga deboto ng mahal na Birhen ay doon din marahil dapat tumutungo. Sa pamamagitan ng mahal na ina, ay tunay nawa tayo makapunta sa Panginoong Hesukristo. Sa konteksto naman ng ating pagiging mga mananampalataya, siguro hamon din na ibibigay ko sa lahat yung magkaroon talaga tayo ng panahon para sa ating sama-samang pagsamba. Maging aktibo kayo sa inyong parokya, maging mga lingkod, kung may panahon at meron namang maibibigay na talento at kakayahan, gamitin natin ito sa Diyos, para sa simbahan, sa inyong pagbibigay ng oras, panahon, yaman, maging para sa Panginoon dito sa inyong parokya na kinabibilangan. So, yun lang po. At siguro, Father, sapat na para sa pinagnilayan natin. Salamat sa pagtulong sa amin upang makilala ang parokya sa dalawang magkasunod na Sabadong ito sa isang mas magandang pamamaraan. Lalo na kasama si Maria sa panahong ito, sa taong ito, ng pagninilay natin bilang kaisa ng mga pamayanan ang isang parokya. Nawa, ang bawat isa sa atin ay maging tunay na bahagi ng ating mga parokya, hindi lamang dahil sa affiliation o membership, but because sa ating puso, bahagi tayo ng isang napakagandang simbahan na ito. Magbabalik po ang Family Rosary Crusade.